kong buhay, problemang walang humpay. Saan man pumunta, puros pag-aalala. Ngunit ngayon nabuhayan ang aking pag-asa. Ng tadhana'y mas mahalaga makilala ka. Lumilipad-lipad ang puso sa kalayaang natanggap ko, dahil sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo.
believing and to start doubting all the promises that we read in the Bible, all the promises that we hear from the platform, from the pulpit. And it comes to a point na pag umalan tayo ng church service at nakikita natin sa slides, sa PowerPoint, ang mga verses na nababasa natin o naririnig natin sa mga pastors, ang mga pangako ng Panginoon. Sa kabila ng ating pag-iisip, inisip natin, totoo pa ba yan? Mangyayari pa ba sa akin yan? Ako ba papakinggan pa? May pag-asa pa ba? Is my life gonna turn its pages? Flip its pages to my favor. But church, tonight the Lord is reminding you, every one of you here in the Colosseum, that He is not a man. And like a man lies. To a man, a yes becomes no. But to a God, God of the universe, a God who created the heavens and the earth, His yes is a yes, and His amen is an amen. And you, filled with the power of the Holy Spirit, keep on reading it, keep on declaring it, keep on listening to it, keep on standing on it, because it's gonna come at the right and appointed time. Keep your faith up, keep your faith up, because in God, our yes and amen is sealed. It's sealed. Kung ano sinabi ng Lord, kung ano ang batas ng Lord, nandoon po tayo. Bakit? Gusto nating lugurin ang Panginoon dahil Siya ang nagligtas sa atin. Amen? I'm alive 'cause you're living in me. Oh, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Oh, Jesus, I believe. Iba sa inyo, alam ko, nadi-discourage na yung faith mo. Iba sa inyo, mga faith nyo, medyo nagtatanong na yung faith natin. Yung faith natin, medyo umaalog na talaga. Wag! Wag. Ang pabaya umalog. Sapagkat pirmi mong tatandaan, kung mahirap man ang buhay, sa Diyos mo, walang mahirap. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Sabi mo naman sa nasa likod mong magandang umaga sa iyo. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Isa pong napakagandang bagay na makita kayo na nandirito at nakakasunod po sa gawain ng Diyos. Although ang church natin ay parang nung church nung unang panahon, palipat-lipat po dahil sa sobrang dami ng kumikilala sa ating Diyos. Naghahanap tayo ng isang malaking arena na paglalagyan ng mga tao na maliligtas. Amen?
So, ewan ko nga kung ibibigay pa ng Lord sa atin ang malaking worship center. Pero kalooban na ng Lord yan. Alam natin na mayroong propesya ang Lord na ibibigay sa ating lahat ang mga nire-request natin sa Kanya sa takdang panahon. At now na, ibibigay ng Lord sa atin yan. Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga kapatiran natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga international and extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na naka-tune in po ngayon at makikisang paghandog sa ating buhay na Diyos sa pamamagitan ng pagsamba, pasasalamat, at sa pagdinig sa Kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Bago tayo magsimula, sabi mo sa katabi mong, handang-handa na ako. Ayan. Alam ko po yung iba sa atin, hindi po nakarating dito ng basta ganyan. Marami pa yung mga pagsubok, marami pa yung mga hadlang, pero nagtagumpay po tayong lahat. Amen? Alright. 1 Chronicles chapter 16 verses 34 to 35. Oh, give thanks to the Lord for He is good, for His mercy endures forever. 35 and say, save us, O God, of our salvation. Gather us together and deliver us from the Gentiles to give thanks to your holy name, to triumph in your praise. Sa kanila po nung unang panahon, meron silang mga kalaban na kung sa mga hentil, mga kalaban nila, ang sabi nila, i-deliver mo kami, Panginoon, sa mga bansang ito. Ngayon, ganun din tayo. Nag-gather together tayo upang sa ganon, deliver tayo ng Panginoon sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Kaya napakahirap po sa isang Kristiyano na hindi po matutong magpasalamat at humingi ng proteksyon sa ating Diyos. Dahil bakit? Hindi niya alam na ang mundong ito ay nandoon na sa kamay ng kaaway. Malayang-malaya siya magbigay ng problema sa atin. Kaya si Lord lang ang proteksyon. Kaya nandito tayo para magpasalamat. Amen? Yuko natin ang ating mga ulo, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo sapagkat buong tagumpay na nandito kami. Alam mo naman, Lord, na palipat-lipat kami at alam namin na kasama ka namin sa tuwing lilipat kami. Dinadalangin namin ang hindi pa nakakarating, Lord. Tulungan mo po sila makasunod dito. Sapagkat alam namin na malaking bagay, Panginoon, na makasama namin sila sa pagpupuri sa inyo at pasasalamat. Hinihiling namin ang basbas mo sa amin lahat. Tulungan mo po kami, Ama, na sa umagang nito ay maihandog namin ang aming mga sarili sa inyo. Alam mo na maraming pinagdadaanan ng inyong mga anak, ngunit pinagpupilitan na magtagumpay sapagkat alam namin na dito ka sa aming mga buhay at tinutulungan mo kaming maging matagumpay, O Diyos. Ibaba mo yung dakilang presensya sa bawat isa. Ipatawad mo anuman ang mga pagkukulang, kahinaan ng bawat isa at gawin mo po kaming kaaya-ayang handog. Pinapanalangin po namin ang aming tagapagsalita, tagapangaral ngayon. Walang iba kundi ang aming beloved Pastor Ludwig Santos. Samahan mo siya ng Espiritu Santo. Ibigay mo double portion na anointing mo sa kanya upang sa ganon ang lahat ng mga bagay na lalabas sa kanyang mga labi ay manggaling sa iyong dakilang kalooban. Kayo ang siya nagpapakain sa aming Panginoon. Pakainin mo kami ng mga spiritual food namin upang sa ganon manatiling matibay at matatag ang aming pananampalataya. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say Amen. That's why I live worshiping your name. It's all about you. That's why I'm here, for you have made me whole. I'll shout your praise above the earth, for you deserve more than this. Giving my life to you, I don't know what to do. You always care, you're always there. Hold me
I'm here, for you have made me whole. I'll shout your praise above the earth. For you deserve more than this, Lord. For you deserve more than this. Giving my life to you, I don't know what to do. You always care, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you, my
broken on our lives, let God restore. Let His healing power make us whole, and let the peace of God reign on us. Come on, church, and let's worship. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, sa kabutihan mo, sa pagkasan mo. Father of life, draw me closer. Lord, my heart is set on you. Let me run the race of time with your life unfolding mine, and let the peace of God let it reign. Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, you're my comfort. Thank you, Lord. Strengthen me, hold my head up high, and I stand upon your truth, bringing glory unto you, and let the peace of God let it reign. Oh Lord, I hunger. Oh Lord, I hunger for more of you. Rise up within me, let me know your truth. Holy Spirit. Oh Holy Spirit, saturate my soul, and let the life of God fill me now. Let your healing power breathe life and make me whole, and let the peace of God let it reign. Oh, Holy Spirit, you're my comfort. Strengthen me, hold my head up high, and I stand upon your truth, bringing glory unto you, and let the peace of God let it reign. Oh Lord, I hunger for more of you. Rise up within me, let me know your truth. Oh Holy Spirit, saturate my soul, and let the life of God fill me now. Let your healing power bring life and make me whole, and let the peace of God let it reign. Oh Lord, I hunger for more of you. Rise up within me, let me know your truth. Oh
Panginoon, minsan pa kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa dakilang araw na ito na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Wala kaming ibang pupurihin kundi ikaw lamang, Panginoon. At salamat, Panginoon, muli kami pinagtipon-tipon mo, Panginoon, O God, sa lugar na ito. Salamat sa presensya mo na kanina pa po namin nararamdaman. Hayaan mo, ikaw po ang manguna po sa amin, lalo't higit sa lahat sa aming pakikinig ng mga salita mo. Basbasa mo ang bawat isa po sa amin. I-ready mo, Lord, ang aming mga hearts na matanggap namin kung naman po ang sasabihin mo. Hayaan mo yung spirit of conviction mo ang dumaloy sa puso't isipan ng bawat isa po sa amin, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, ikaw lamang po ang maitaas sa lugar na ito. Wala na pong iba, Panginoon. Maraming salamat. Hayaan mo yung Holy Spirit mo ang siyang kumilos sa bawat isa po sa amin, Panginoon. At hayaan mo rin, Panginoon, yung kalooban mo lamang ang aking masabi. Maraming salamat po. All these things we ask in Jesus' name. Amen and Amen. Praise the Lord. Isa pong magandang umaga po sa inyo pong lahat. So, napakahalaga po ng ating pong pag-uusapan. But before we proceed, maraming salamat. Of course, walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos na buhay, na siya po nagpapahintulot ng bagay sa lahat ng bagay para makatayo po sa inyong harapan po ako rito at ganyan po sa ating mong beloved Bishop Dwayne, Pastor Norma. Maraming salamat po for allowing me to stand before you. So if you have your Bibles, you can turn your pages in the book of Matthew chapter 24 verses 36 to 37. But about that day or hour, no one knows. Ulitin ko. But about that day or hour, no one knows. Not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Basbasa ng Diyos sa mga talatang binasa po natin. Makakaupo na po tayo lahat. So, based po dito sa binasa natin, mga kapatid, sa Matthew chapter 24 to 36 to 37, mapapansin po ninyo, sa history po ng Bible, there are 3 great events that happened in the world. Unang-una is the creation or yung pong creation account. When God created everything by the power of His Word. Secondly, when Jesus Christ died at the cross and was risen from the dead. At yung pong pangatlong event is yung pong the building of the Church of God after the ascension of Jesus Christ during the day of Pentecost. So which has a very big significance in our lives today. At bukod po dito sa tatlong pangyayari na ito, there are also negative events that happened during the biblical times. Ano po yan? Unang-una, when the world was destroyed during the time of Noah. Ang sabi po sa Genesis chapter 7 verses 21 to 23. And all flesh died that move on the earth, birds and cattle and beasts and every creeping thing that creeps on the earth and every man. All in whose nostrils was the breath of the Spirit of life. All that was on the dry land died. Lahat namatay. So He destroyed all living things which were on the face of the ground, both man and cattle, creeping thing and bird of the air. They were destroyed from the earth. Imagine that. Only Noah and those who were with him in the ark remained alive. Ang sabi ng Bible, all flesh, living things, lahat ng living things. Every man died. Yan po ang nangyari sa panahon po ni Noah. Now, pangalawang destruction or pangyayari na negative, yung pong destruction of Sodom and Gomorrah in Luke 17:29. But on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Just imagine, brothers and sisters, ladies and gentlemen, people's lives were destroyed. Yung mga bahay po nila, even their livelihood were destroyed. Wasak po lahat. Walang natira, lahat po nasira, wala po mapapakinabangan. Ganun po katindi kapag sinabi po nating destruction. But apparently, one of the most anticipated destruction is yung pong tinatawag natin na madalas natin napapakinggan is the coming of God any moment. Bakit ko po sinabi? 2 Peter chapter 3 verses 10 to 13. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise,
and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up, masusunog. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. So brothers and sisters, pag sinabi po nating heavens, there are three kinds of heavens. Yung pong first, second, and third heaven. Can you imagine? This is the upcoming destruction na magaganap po sa buong mundo, na yung buong mundo, ito pong tinutungtungan po natin, ay mawawasak. But unfortunately, the problem is katulad po sa panahon po ni Lot at Noah in Luke 17:26-28. And as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered the ark. And the flood came and destroyed them all. Verse 28, likewise, as it was also in the days of Lot, they ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. So kung mapapansin po ninyo, nandoon po yung unawareness sa mga tao. Bakit? Hindi nila iisipin na mawawasak po yung mundo nung panahon na yun, nung oras na yun. Dahil po, before the world was destroyed, sa panahon po ni Noah, napakaganda po nito. So it was very prosperous. That is why people eat, they drink, they do business, yung iba nag-aasawa, they marry. So probably they have a good economy, sigurado po yan. Ang ganda ng takbo ng mundo. Kaya wala po sa isip po nila na magugunaw po ang world. At katulad din po nila, ganun din po sa Sodom at Gomorrah sa Genesis 13:10. And Lot lifted his eyes and saw all the plain of Jordan, that it was well-watered. Take note, it was well-watered. Everywhere, sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako. Before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of the Lord, like the land of Egypt, as you go towards Zoar. So kapag sinabi nating well-watered, ibig sabihin maganda at maunlad. Imagine, para ihalin tulad po sa Garden of Eden at saka sa land of Egypt. Ibig sabihin, maganda po talaga. And perhaps one of the prosperous place back then sa biblical times. Kaya hindi po nila iisipin na mawawasak po ito kasi napakaganda eh. That is why, anong ginawa ni Lot? Nag-share po siya. Hindi po siya, kaya lang hindi po siya pinaniwalaan ng iba. Bakit? Dahil nga wala po sa isip nila that judgment will fall upon them. Wala po sa isip nila ng mga tao. And even in our modern days, iisipin pa natin na mawawasak ang buong mundo? Ang Pilipinas, yung mga malls, yung mga buildings na magaganda, na nagagandahan katulad sa ibang bansa. Ang gaganda ng mga business establishments po nila, yung mga buildings nila, iba-ibang hugis. Yung mga malls nila na super ganda. Hindi mo iisipin that the world will soon come to an end. So if you do not know anything about the Bible, bakit? Because some are unaware of the prophecies in the Bible. Nung nakaraan lang, may sinesharean po si Deaconess eh. Wala siyang kaalam-alam. Pagdating sa Matthew 24, hindi niya alam. Ay, ganun ba yun? Ganun po ang tao, unaware of the prophecies in the Bible. So kung iisipin mo, imposibleng mawasak ang buong mundo. Pero, mangyayari. Yung mga earthquakes, yung mga tsunamis, yung mga super typhoons, yung mga pestilences, yung mga gera niyan, that is happening. Hindi natin sukat akalain na nangyayari na. Ang mga super typhoon ngayon, grabe na po ang lakas. Yung mga lugar na hindi binabaha, ngayon binabaha na. Imagine, UAE babahain, Abu Dhabi babahain, yung lugar sa Sharjah babahain sa UAE. That means, brothers and sisters, one day, lahat na nakikita natin dito, everything that we see will be destroyed. And this will be
any moment. And that is our title for today. Sapagkat sinabi po mismo ng Bible sa Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. My words by no means will not pass away. Lilipas ang langit, lilipas ang lupa, pero yung salita ng Diyos, hindi po yan lilipas. Ibig sabihin, pag sinabi niya mangyayari, therefore mangyayari. That is why magpasalamat po tayo. Hanggat nandirito pa po ang church na patuloy nagpapaalala po sa atin kung ano po ang mangyayari sa mundo. For your information, ang world po ay nakakalibang. Kaya hindi mo maaalala na meron pong katapusan po ito. At sa lakas po ng influensya ng mundo. Kaya wag po tayo magpatangay sa mga nakikita natin ng mga gandang bagay sa paligid po natin. Ang dapat matangay po tayo yung salita po ng Diyos. Diyan tayo magpatangay. Hindi po sa mundo. Dapat mas malakas yung influence na salita ng Diyos sa atin, lalo na bilang mga anak ng Panginoon ng Diyos. Now, apparently, bakit mayroong distraction? Yan po ang tanong. Genesis 6:5. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. Nakita ng Panginoon, ganun po kasama ang tao sa mundo. And that every intent of the thoughts of his heart was only evil. Can you imagine that? Continually. The thoughts of man in his heart are evil continually. Tuloy-tuloy. So sa panahon po ni Noah, ibig sabihin, because of sin. Kasalanan, ang dahilan. While sa panahon naman ni Lot, Genesis 18:20, and the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grave. Ibig sabihin, kasalanan din po ang dahilan, kaya ginuno ang Sodom at Gomorrah. But in our modern days, bakit po wawasakin ng Lord? Ephesians 5:16. Redeeming the time, because the days are evil. Ibig sabihin, kasalanan pa din po ang dahilan. Kaya nga po, evil days ngayon. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. However, brothers and sisters, hindi ko na po i-elaborate further. Kung mapapansin po ninyo, during the time of Noah, arka po ang kaligtasan. While sa panahon naman po ni Lot, in Genesis 19:12, then the man said to Lot, have you anyone else here? Son-in-law, your sons, your daughters, and whomever you have in the city, take note, and whomever you have in the city, take them out of this place. In other words, they will transfer to another place para maligtas po sila. Amen po. Pagdating sa New Testament, Luke 21:36, watch therefore, and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. That means we need to be counted worthy to escape. Siguraduhin mo na ikaw ay karapat-dapat na maka-escape, na makatakas po dito sa mundong ibabaw na ito. At ang Church of God po ang pinaka-arka po in our modern days. At ito po ay mawawala through the blessed hope to escape from this wicked world. Dahil wawasakin ang mundong ito. In fact, ano pa ba nakikita natin paganda rito? Lahat na nakikita natin mga bagay rito, temporary lang yan. Wala na po talagang maganda sa mundo kung titignan po natin. Wala na pong dahilan para magtagal pa. Kaya dapat ang i-desire po natin, yung pong new heaven, yung pong new earth, yung po yung asamin po natin, doon tayo makarating. Mga kapatid, wag na po tayong lumayo. Dito po sa paligid lang natin, ilang establishments ang nandirito. Napakarami. But unfortunately, majority hindi po nila alam kung ano ang mangyayari sa mundo. Na pwedeng mawasak pag dumating yung judgment day. Ang mga tao, they're all busy. Sa negosyo, sa trabaho, sa pasyal, sa shopping, sa kainan, kung saan-saan. Lalo na po magpapasko ngayon, lahat busy lahat. Why?
dyan natin makikita yung pong unawareness sa marami. Hindi ko po sinasabi ito para wag na tayo magtrabaho. Kailangan po natin yan para makasurvive po tayo. Pero dapat nakabuon po sa isip po natin kung ano po ang mangyayari sa mundong ito. That is why we are so blessed. You are so blessed. I am so blessed na tayo po ay niligtas ng Panginoon. Nagbigay ng paraan para tayo po ay maligtas through the gospel of Jesus Christ. Para hindi po natin danasin yung destruction. Kaya nga sabi sa 1 Thessalonians 4:16-17, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Ibig sabihin, yan lang po yung pag-asa natin. Yung sinasabing great meeting in the air. Imagine sa ibabaw, magtatagpo kayo ng Panginoon. Sa ere, magkikita kayo ng Diyos, which is the blessed hope. Brothers and sisters, I just want you to know that every person and family should be aware of the coming of God. Any moment, through rapture day, to the end of the world, yun po dapat ang nasa mind at sa puso po nating lahat. Hindi lang sa negosyo, hindi lang sa trabaho po natin, kundi kung ano po ang mangyayari sa mundong ito. That the world is doomed for destruction. Hindi ko po sinasabi ito na huwag na kayong maghanda sa future. No, of course, kailangan natin maghanda. But aside from that, naghahanda ka rin sa future mo. Pagdating sa langit, mas lalo mong paghandaan po yan. Na makarating ka dyan, na makasama ka sa pagbabalik ng Panginoon. Sa rapture, makasama ka. Kung pinaghahandaan natin yung finances natin, yung kabuhayan natin, mas lalo po natin mag-prepare po rito. In fact, brothers and sisters, even the future of the church, hindi po mananatili ang iglesia dito. Bakit? The only way out po natin sa pagkawasak ng mundo is the blessed hope and is any moment, anytime. Meanwhile, sa Ephesians chapter 5, verse 31, for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So kung mapupuna po ninyo, ang pinag-uusapan po dito ay mag-asawa. Ibig sabihin, ang biblical way, ang lalaki kapag nag-asawa ka ay iiwanan mo ang tatay at nanay mo. Tama or tama? Kaya lang, sa Ephesians 5:32, this is a great mystery. Now, bakit po sinabing great mystery? Yung iiwanan ng asawang lalaki, yung kanyang nanay at tatay, still on the same verse. But I speak concerning Christ and the church. Kung mapupuna po ninyo ang pinag-uusapan kanina, yung pong mag-asawa, then napunta po kay Jesus Christ at sa church po. Ano po ibig sabihin? Ang pag-aasawa po ay para kang nagtatayo ng church. Yung lalaki ang groom at yung babae po ang bride. While yung groom si Jesus Christ at yun naman pong bride ay ang church. And it is the profound truth of the union of Jesus Christ and His bride, the church, which goes beyond human understanding. At kung mapapansin po ninyo, ano po ang ginawa ng Lord sa Church of God? Minahal po ng Diyos ang Church of God. Minahal ka niya, minahal niya ako, minahal niya tayong lahat. At ganyan po dapat ang pagsasama po ng mag-asawa. Otherwise, babagsak po ang pamilya. In fact, the Lord is very much concerned about family. Bakit ko po sinabi? Sa panahon po ni Noah, Genesis 6:18, but I will establish my covenant with you. And you shall go into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. Ibig sabihin, naligtas ang household po niya. While, panahon naman ni Lot, Genesis 19:12, then the man said to Lot, have you anyone else here? Nagtanong sa kanya, son-in-law, your sons, your daughters, and whomever you have in the city, take them out of this place.
Meaning, gusto niya pamilya po ang maligtas. Kaya nga po, kapag tayo po'y naging maayos sa harapan ng Diyos, hindi lang ikaw, pati pamilya mo, ililigtas din ng Diyos. Nakita niyo yung Philippian jailer, di ba? Hindi lang yan, mga kapatid. New Testament, Acts 16:31. So they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Ikaw at ang pamilya mo, sa madalit sabi, pamilya pa rin. Ang gusto ng Diyos, maligtas po ang pamilya mo. Kaya nga kung sino man sa atin ang nandirito, hindi pa ligtas ang pamilya mo, ang asawa mo, ang anak mo, ang mga magulang mo, tito mo, tita mo, lahat ng mahal mo sa buhay, you need to bring them at the feet of Jesus Christ, no matter what it takes. And for your information, ang church po is the perfect place where you can properly introduce Jesus Christ to them. Hindi po necessarily na ang church po ang nagliligtas. Alam natin si Jesus Christ po ang Savior. Pero samantalahin po natin, lalo-lalo na po bukas, na madala po natin yung mga tao sa harapan, sa paanan ng ating Panginoon para tumanggap ng baptismo, para ng gospel, mapakinggan po nila. Huwag po natin sayangin yung ticket. Huwag po natin sayangin yung mga effort natin. Huwag po natin sayangin yung pagpa-fasting natin. Kailangan bukas dalhin po natin. As much as we can, kailangan gawin po natin. Huwag tayong pumahig na wala kang dalang kaluluwa bukas, lalo na kamag-anak mo. Dahil ayaw po ng Diyos na pagdating ng rapture day na iwan yung asawa mo, yung anak mo, yung mga magulang mo. Ang gusto ng Diyos kung naligtas ka, pati lahat ng membro ng pamilya mo dapat ma-save din. Meaning, ang gusto po ng Diyos, buong pamilya. At kung mapupuna po ninyo, ano po ang pataan ng Panginoon? Kay Noah sa Genesis 5:32, and Noah was 500 years old. And Noah begat Shem, Ham, and Japheth. So take note, nung itayo po ang arka, 500 years old na po siya. Pero sa Genesis 7:6, Noah was 600 years old when the flood waters were on the earth. So lumilitaw, 100 years po, walang ginawa si Noah kundi sabihan ang mga tao. Magsisi na kayo, gugunawin na ang mundo. Magsisi na kayo, gugunawin na ang mundo. Magrepent na kayo, gugunawin na ang mundo. Wala siyang ginawa. Kundi yun ang sabihin niya. But unfortunately, ang ibang tao nagtatawanan lang sila. Hindi sila naniwala. Now, pagdating po kay Lot, ano po ang time frame? Genesis 19:1. Now the two angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. When Lot saw them, nakita ni Lot, he rose to meet them, and he bowed himself with his face toward the ground. Nung dumating po ang gabi, ang sabi sa Genesis 19:23-24, eto na, the sun had risen up the earth when Lot entered Zoar. Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. Nung sumikat na ang araw, bumaba ang apoy, ginunaw ang Sodom at Gomorrah. Ibig sabihin, biglaan. Hindi po sinabi yung eksaktong oras. Kay Noah, kahit paano, may 100 years na binigay. Kung titignan natin maigi, kung 100 nga talaga. Pero pagdating sa panahon po natin, Matthew 24:44. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Ano po ibig sabihin? Any moment. Ibig sabihin, anytime. Ibig sabihin, kahit anong oras pwedeng dumating ang ating Panginoon. Anytime, pwede tayong kunin ng Panginoon. Pwedeng kunin ng church. Pwedeng magkaroon ng distraction. Any moment. Kay Noah, sinabi pa, pagka umuulan, ibig sabihin, babaha eh. Bababa ang judgment eh. Pag umulan na, pwede silang magsisi. Pero sa atin, wala.
It is any moment. Pwedeng dumating ang Panginoon. The question is, kung anytime sa atin, how come Pastor Lud, ang sabi po sa Matthew 24:6, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. But the end is not yet now. For your information, ladies and gentlemen, brothers and sisters, any moment pwedeng dumating ang calamities. Hindi natin alam. Any moment, pwede mo makita mismo yung bahay mo, bumabagsak, o yung mga building, o yung mga mall sa paligid, bumabagsak. Any moment, pwedeng dumating at makikita nyo yung mga malls na yan, nagbabagsakan lahat. But how come, with all these signs, sasabihin ng Bible, the end is not yet? If we are going to read the book of Matthew 24:14, nasabi rito, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Tanong, can we measure the time of the preaching of the gospel into all the whole world? Masusukat ba natin? Hindi. Therefore, yung sinabi pa rin sa Matthew, sa verse 36, no one knows the day or the hour. In other words, hindi pa din natin alam, but it is any moment. Alam nyo, nakakalungkot ang ibang tao, do not believe on end-time messages. Ang iba pinagtatawanan pa eh. Katulad sa panahon ni Noah. Sumisigaw siya, maraming nagtatawa. Hindi naniniwala ang iba. Kaya po ano nangyari sa kanila? Napahamak. At hindi lang po yan. Mga kapatid, anytime pwede din po maggera. Ang gera nung araw, espadahan, okay na eh. Yung mga baril na di ganun pa, ikakasama muna. Ganun ang gera nung araw. Pero ngayon, pindot dito, pindot na lang dun. Ilan na namamatay? Milyon. Sabi nga ni Bishop, tayo nga walang pipindutin mga kapatid ng Pilipinas. Ibig sabihin, destruction may happen any moment. Anytime po yan. Kaya nga sinabi ng Bible sa Matthew 25:10, and while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding. Take note, went in with him to the wedding, those who are ready. And the door was shut. Brothers and sisters, the door was shut. Bakit? Because they are not prepared. Brothers and sisters, I just want you to know that now is the time of preparation. Ngayon po ang oras ng paghahanda. Kaya lang yun nangyari sa kanila, hindi sila handa. They are not yet ready. And every day should be a day of preparation. Truth be told, brothers and sisters, anytime pwede kang mamatay. Huwag nating sabihin na malakas tayo. Hindi tayo kagad mamamatay. For your information, marami pong namatay na malakas po. Most cases po, aksidente. Hindi po pinag-uusapan po dito na kung may sakit ka kapag sinabing kamatayan. No, we are talking about the appointed time. Any moment pwede tayong mamatay. Yung kain mo, baka hindi mo alam, baka mamaya huling kain mo na yan, hindi mo alam. Baka huling kita mo na yan sa asawa, sa anak mo, hindi mo masabi. Hindi sa tinatakot ko kayo. But this is reality. That is why the Lord is preparing us, and we need to be ready. Kailangan maging handa tayo, siguraduhin mong ready ka. Ang tanong sa paanong paraan, Genesis 7:1. Then the Lord said to Noah, come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. In other words, kung gusto mong masama pati pamilya mo, maging righteous ka in your generation. Maging righteous daw tayo sa panahon natin, sa generation natin. Amen. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, sa generation po ni Noah, saksakan ng sama ng tao. Sa generation po ni Lot, saksakan din po ng sama ng tao. Sa generation natin, mas lalong matindi ang sama ng tao. Pero hindi po ibig sabihin na tayo po'y maging masama na rin.
Ang gusto pa rin ng Panginoon, maging righteous pa rin tayo sa panahon natin, sa generation natin. Hindi tayo pwede makiayon sa kanila. Kaya lang, ang tanong, paano tayo magiging righteous? Hebrews 11:7. By faith, Noah being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness, which is according to faith. Meaning, righteousness that comes by faith expresses complete trust in God and His Word, even when it is related to things not yet seen. Ano po ibig sabihin? Naniniwala siya sa sinasabi ng Diyos na magugulang ang mundo kahit hindi pa niya nakikita na nangyayari. Kaya anong ginawa niya? Kumilos po siya. That means yung pong kanyang paniniwala ang nagdala sa kanya. Kaya po siya naging righteous sa harapan ng Panginoon. Pero hindi po ibig sabihin na righteous na hindi na tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali once in a while. Ang righteous na sinasabi po rito, yung naniniwala ka sa sinasabi ng Panginoon. But on the other hand, si Lot, sa 2 Peter chapter 2, verses 7 to 8. And delivered righteous Lot, take note, and delivered righteous Lot, who was oppressed by the filthy conduct of the wicked. For that righteous man, take note, for that righteous man dwelling among them, tormented his righteous soul from day to day by seeing and hearing their lawless deeds. Brothers and sisters, Lot was considered righteous sa kabila ng ginawa niya. Why? His righteous soul was tormented by seeing what? The people and hearing the people, yung kanilang mga lawless deeds. Dahil ano? Dahil nag-grieve po siya sa mga masasamang tao na nasa paligid niya, yung mga ginagawa ng mga tao sa paligid niya. Na dapat ganun din po tayo. Nararamdaman natin, nag-grieve yung puso natin, natotorment yung puso mo. Pag nararamdaman mo yung ibang tao hindi pa tumatanggap sa Panginoon, dahil puro kasamaan ang ginagawa, dapat nararamdaman mo yun. Dapat nararamdaman na hanggat hindi sila na-deliver sa kasalanan. Alam niyo mga kapatid ko, ano po, resulta kay Lot? Genesis 19:12-16. Then the man said to Lot, have you anyone else here? Son-in-law, your sons, your daughters, and whomever you have in the city. Take them out of this place. For we will destroy this place because the outcry against them has grown great before the face of the Lord, and the Lord has sent us to destroy it. So Lot went out and spoke to his sons-in-law. Kinausap niya yung son-in-law niya who had married his daughters and said, get up, get out of this place, for the Lord will destroy this city. But to his sons-in-law, he seemed to be joking. When the morning dawned, the angels urged Lot to hurry, saying, arise, take your wife and your 2 daughters who are here, lest you be consumed in the punishment of the city. And while he lingered, the man took hold of his hand, his wife's hand, and the hands of his 2 daughters, the Lord being merciful to him. And they brought him out and set him outside the city. In other words, brothers and sisters, naniwala po siya. At alam po ni Lot na maraming masasamang tao sa Sodom at Gomorrah. Kaya ano ginawa niya? Pumunta po siya kaagad sa mga kamag-anak niya. Yung mga son-in-law niya. Yung daughter-in-law niya. Lahat yung pinuntahan niya para madala niya. Para mabitbit niya. Although hindi po agad siya umalis dahil ayaw niyang iwanan yung mga hindi naniniwala sa kanya. At dapat ganun din po tayo. Yung puso natin. Na hindi ka papayag na maiwanan yung anak mo, yung asawa mo, yung tatay mo, yung nanay mo, yung lolo mo, yung lola mo, yung tito mo, yung tita mo, yung pinsa mo. Hindi ka papayag. Ibig sabihin ni Lot, iwanan nyo na lang ako kung maiiwan din yung mga manugang ko, iwanan nyo na lang ako. Yung po yung pinararating ni Lot sa atin. Meaning, ganong katindi yung burden niya. Na dapat lahat tayo ganun din. Katindi yung burden natin sa mga mahal natin sa buhay. Na hindi tayo papayag na hindi sila madala bukas makakilala sa ating Panginoon.
Isama nyo na pati yung mga kaibigan nyo, yung mga kakilala nyo, yung mga boss nyo, yung mga pinagtratrabaho nyo. Sigurado mahal nyo yung mga yan. Sinabi rin dito yung mga nasa paligid niya. Meaning, handa po tayong magsakripisyo. Huwag lang maiwanan yung mga mahal natin sa buhay. Hindi ka papayag na hindi mo madadala yung magulang mo. Hindi ka papayag na hindi mo madadala yung mga pinsan mo. Hindi ka papayag na hindi mo madadala yung tito mo. Huwag kang pumayag, kapatid. Huwag natin sayangin yung event natin. Apparently, brothers and sisters, ano po ang nag-reward kapag ganyan po ang ginawa natin? Genesis 7:1-4. Then the Lord said to Noah, "Come into the ark, and you all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. You shall take with you 7 each of every clean animal, a male and his female, 2 each of animals that are unclean, a male and his female. Also 7 of each birds of the air, male and female, to keep the species alive on the face of all the earth. For after 7 more days, I will cause it to rain on the earth 40 days and 40 nights. And I will destroy from the face of the earth all living things that I have made." Ibig sabihin, hanggat hindi po nakakasampa sila Noah sa arka, yung pamilya niya, hindi po pinabaha ng Diyos. Hindi po binaba ang judgment ng Panginoon sa mundo. Pero pagsampa niya, together with his family, binaba ng Lord ang judgment. Ganun po katindi ang divine favor natin sa ating Panginoon na ginawa niya rin kay Lot. Sa Luke 17:29, "But on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone and from heaven and destroyed them all." Take note, nung sila po ay makalabas sa Sodom, tsaka pinaulan ng Lord ng apoy, fire and brimstone sa Sodom and Gomorrah. Ano po ibig sabihin? Ang pagkagunaw ng mundo ay hindi po magaganap hanggat hindi po tayo kinukuha ng Lord, hanggat hindi po inaalis ng Lord ang church dito sa mundong ito, hanggat hindi po nagra-rapture. Ibig sabihin, hindi tayo dadaan ng Great Tribulation. At pagkakuha ng ating Panginoon sa atin, it is any moment. Pwede mag-rapture. Kaya kailangan lahat tayo ready. Dahil ang time frame po natin is any moment. In other words, ang sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 5, "For salvation is ready to be revealed in the last time." Ladies and gentlemen, brothers and sisters, any moment, Jesus could return for His own. And that event will be set in the motion dito po sa series of events na ito na nakadetalye po sa Revelation chapter 6 hanggang chapter 18. Nakatulad ng 10 virgins sa Matthew 25:1-13. That is why, ito po ang iwan ko po sa inyo. We must be ready. Be on the alert, for you do not know the day nor the hour, because the coming of the Lord is any moment. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So muli, brothers and sisters, I hope na may natutunan po tayo at sa pagkakataon po ito, maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Diyos sa buhay at tinatawagan ko po ang ating mong beloved Bishop po. Okay, po rin ang Diyos, mga kapatid, at sa pagkakataong ito po, nakikinig ako kanina doon sa message ni Pastor Lud tungkol doon sa salitang any moment. So, ang nakita ko doon po, ang pinakasusi doon sa any moment na yun, para makasiguro tayo na any moment dumating ang Lord, ay makasama po tayo. Kasi marami ibig sabihin na any moment. Any moment pwedeng destruction. Ganyan na sinabi niya. Kasi any moment pwede magkagera, any moment pwede magkalindol, any moment pwedeng magkaroon uli. Doon katulad ng pandemic,
Any moment, pwede kang mamatay. Yun na hindi natin nakikita. At any moment, pwede dumating ang ating Lord. Pero ang pinakasusi po ng any moment ay nakita ko kanina na walang iba kundi ang paniniwala lang. Maniwala ka lang na any moment mangyayari yung lahat ng gayon. Tingnan nyo binanggit niya yung panahon ni Noah. Sa panahon ni Noah po, sinabi na ni Noah, repent at lahat magugunaw ang mundo. Magugunaw ang mundo. Pero nangyari sa kanila, hindi pa rin sila naniwala. Nung pumasok ang Lord, o si Noah, sa loob ng arka, sinara na yung pinto. Ang tanungin natin, ano nangyari doon sa 40 days na yun na umuulan? Ano nangyari doon sa labas? Yan ang tanong ngayon. Sigurado sa unang ulan pa lang, na maghapon po, baha na sa kanila. Kasi walang drainage nung araw. Kaya tsak na baha, 2 days, 3 days, sigurado. 1 week na baha, sigurado ang taas na. Pero na makikita pagka po, sinara ng Lord ang pinto, tapos na po ang salvation. Kaya ibig sabihin, sa parte ngayon ay, yung mga tao, hindi sila naniwala, kanya sila napahamak. Kunin natin sa time naman, dito si Lot. Sa time ni Lot, sinabi ng angel sa kanya, kinabukasan, gugunawin. Pero si Lot, sabihin natin, tinawag na righteous, kasi nga yung soul niya, ito yung makikita niya yung kasamaan, ay talagang nag-grieve yung spirit niya. At pati soul niya, nag-grieve. Dahil sobrang sama ng mga tao na nakikita po. So, ibig sabihin, doon sa parting yung nag-grieve ang soul niya, ganun kabigat ang soul niya, pero hindi niya naisip na umalis ng Sodom dahil sa sobrang sama doon sa loob na pwede makontaminate o mahawa yung kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Hindi niya naisip yun. Ang tanong bakit? Yung pananaw ni Lot. Anong pananaw ni Lot doon sa Sodom? Well watered. Ibig sabihin, ang pananaw niya ay ganito ang pananaw niya ron sa world. At malamang doon sa panahon ni Noah, yung mga tao hindi rin naniwala kasi sinabi ron, nagkakain na, nagiinuman, masagana sila. Kanya yung pananaw nila sa world noon, maganda ang world. Kaya hindi rin sila naniwala. Pero tingnan niyo ang pananaw ng mga disciples dito sa New Testament. Ang pananaw nila, 1 John 2:15, do not love the world and anything that is in the world. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. So sinabi niya, ayaw nila dito sa world talaga. So yung pananaw nila, iba kasi sa pananaw ni Lot, iba kasi sa pananaw nung panahon mga tao. Nagkapareho ng pananaw, si Noah at saka itong mga disciples po ay pareho ng pananaw pagdating sa world. Doon po nababase ngayon yung paniniwala tungkol doon sa any moment na yan. Once na ang pananaw mo sa world ay katulad ng pananaw ni Lot, may iiwan ka. Sigurado yun. Pero kung pananaw mo ay katulad ng pananaw ni Noah, 100 years, imagine that, naghanda siya, pinrich yung mga tao for 100 years, hindi niya naisip, baka hindi totoo. Imagine that, dire-diretso mo kasi naniwala sa kayo yung pananaw niya sa world. Lahat siya, mawawala yan, lahat yan, temporary lang yan. Ganun ang pananaw niya, kanya naniwala siya. Ganun din ang pananaw po ng mga disciples. Na yung world, do not love the world, walang kwenta ang world na yan, mapapahama ka lang dyan, hindi ka makakasama sa rapture, o hindi ka maliligtas sa world na yan, yun ang pananaw nila, kanya, sila po ay naligtas din. At kung nag-rapture nun, siguradong kasama rin sila. Kanya, ang bola ngayon, nasa kamay natin ngayon. Ano ang pananaw mo sa world? Depende yan sa, yung paniniwala mo, depende sa pananaw mo sa world. Kung ang pananaw mo sa world, ay nandoon mo pa rin sa mind mo, na ang world na ito ay may pag-asa pa rin, ang world na ito gaganda pa rin, o okay yan, gaganda yan. Yes, sa mananampalataya, makakaraos po tayo. Makakaraos. Makakasurvive. Maring payamanin ka pa rin ng Lord. Pero case-to-case basis na lang po. Kung generalize po ang gagawin natin sa world, wala na po magandang pananaw dito sa world po. Kasi sinabi ni Pastor Lud kanina, and that is true. Wala nang pananaw na maganda dito sa world. Wala nang maganda dito sa world. Kung ganun lang magiging pananaw natin, I will tell you, you are prepared pagka ganun po. Kasi maniniwala ka talaga na any moment ay darating ang ating Lord. At itong mga tao, kung mapupunan ninyo sa YouTube po, kabila nangangaral mga kapatid. Pero hindi pa dumarating ang ating Lord. Pero kung sasabihin natin, ang sabi ng Lord, the book of Matthew 24, 13 or 12, 13.
And the kingdom of, and the gospel of this kingdom will be preached all over the world, then the end shall come. So yung gospel, ipipreach sa lahat po para tapos na, pagkatapos noon. Ako naniniwala, kalat na ang gospel. Kung pag-uusapan ang gospel ang Trinitarian, gospel natin, kalat na po ang gospel. Kaya lang, true gospel ang hinahanap talaga ng ating Lord. The true gospel talaga that you must repent. Hindi katulad ng ibang gospel without repentance, salvation without repentance. That is not true. That is not true. You can never be saved without repentance and without baptism in the name of Jesus Christ. Kasama po yan. Kasama po. Alam ko, tataas ang kilay ninyo. Kayo nanonood sa television ngayon. Alam ko, tataas ang kilay ninyo. Pero yan ang totoo. Yan ang totoo. Sapagkat kung way of salvation ang pag-uusapan po, basahin ninyo ang Book of Acts. Pag buhay Kristiyano, basahin nyo lahat ang Epistle ni Paul. Yan ang buhay Kristiyano. Pero yung way of salvation, nandun sa Book of Acts. Doon yung makikita paano nagkaroon ng church, saan nag-start ang church, at anong ginawa ng church, paano nagkaroon ng church, paano naligtas ang mga tao. Doon sa Book of Acts. Nasa Acts. Wala sa epistles. Sa epistles sinabi na, you are saved by grace through faith. How? Paano? Tayo masasaved by grace through faith. Paano? Hindi sinabi ni Paul, kasi lahat yung mananampalataya na. Pero doon sa Book of Acts, sinabi doon, repentance, yung repentance binigay sa mga Gentiles. Baptism kasama, pag sinabi repentance, baptism, inseparable po yan. Kasi sinabi ng Lord, he that believes and is baptized shall be saved. Magkasama, believing, pag believe ka, magre-repent ka, and then baptism in the name of Jesus Christ, and then you're saved. So sabihin natin kasunod doon, bakit sumunod di ka, ang hindi manampalataya ay hindi maliligtas, wala yung bautismo. Natural, hindi ka nanampalataya kaya wala nang bautismo ron sa sinabi ng Lord sa pangalawa. Kaya sa parte nyo sa madali, sabi, hawak natin ang susi po, talagang susi ng kaligtasan. At yung susi na yun, ang siyang kinakalat ngayon ng ating Lord, kinakalat ang gospel na yun, para yung lahat ng mga tao po ay makita talaga at makuha yung tunay na gospel, yung tunay na way of salvation. Tandaan niyo, Jesus said, I am the way. So there's only one way. Hindi pwede maging dalawa ang way. Hindi pwede maging dalawa ang way na isa, saved by grace through faith alone. Tapos sa repent, be baptized in Jesus' name, receiving the Holy Ghost. Alin ang totoo sa dalawang yan? May totoo dyan. May totoo dyan. Kaya sana kayo magkakamali. Iba sa inyo, nasa banig na, lumipat pa sa sahig. Nasa totoo na, lumipat pa sa hindi totoo. Kaya yan sinasabi ko sa inyo, mag-ingat kayo. We are saved by grace through faith alone. Kaya maniniwala dyan. Hindi totoo. Yes, we are really saved by grace. But what is the grace of God? The gospel of Christ. And what is the gospel of Christ? The death, burial, resurrection of Christ. 1 Corinthians 15, 1-4. And then Peter said in 1 Peter, is it 4:17 or 3:17? Yeah, 4:17. What will happen to those who do not obey the gospel of Christ? So ang gospel po ay hindi lang pinaniniwalaan kundi sinusunod. Sa kanila puro maniwala ka, wala nang pagsunod. Madidisgrasya kayo pag yun ang ginawa po natin. Panahon na po para sumigaw po tayo kung anong totoo talaga. Panahon na para isigaw natin kung anong katotohanan talaga. Huwag kayong matakot. Totoo ang sinisigaw natin. Totoo ang tinatayuan natin. Totoo pananampalataya natin. Totoo! Praise the Lord! Maging proud po tayo dahil sinisigaw natin totoo. Kung ano yung sinisigaw ng mga apostoles, yun ang sinisigaw natin. Nakita nyo, ilang sumigaw na we are saved by grace through faith. Wala namang alone yan. Through faith, ilan sumigaw? Isa lang. Si St. Paul. Si Peter ba sumigaw ng ganon? Si St. John sumigaw ba ng ganon? O yes, bumabanggi sila ng faith, nando doon. Pero yung sinasabi, you are saved by grace through faith alone. Wala pong sinabing ganon. Wala. Mismo si St. Paul, hindi sinabi, we are saved by grace through faith alone. Hindi nilagyan ng alone ni St. Paul. At doon yung makikita po, kung paano minsan ititwist yung katotohanan po. Walang alone po yun. Dahil hindi kayo makaligtas ng grace through faith alone. Hindi po pwedeng alone yun. Merong kang susundin. Hindi gagawin
Hindi works. Meron kang susundin. Na pag hindi mo sinunod, ay siguradong hindi ka pa rin maliligtas. Dahil ang paniniwala, nakikita sa gawa. Nakita kay Noah nung maniwala siya kasi sinabing righteous siya. Kasi nung sinabi sa kanya ng Lord, naniwala siya, ginawa niya agad yung arka, tumawag ng tao, ginawa agad na. Kasi yung faith niya, pinakita niya. Yung belief niya, pinakita niya. Kayo ba naniniwala ang darating ng Lord any moment? Pakita mo. Show it! Pakita mo na talaga naniniwala ka. At pag naipakita mo, doon pala maniniwala, Lord, may pananampalataya ka. Nakita mo kay Abraham, father of faith. Ikaw may ama sa pananampalataya. O isang araw, eto na. Abraham, ano yun? Una, pinakita niya, sa gawa din eh. Abraham, ano yun? Pumunta ka sa lugar. Saan lugar? Hindi niya sinabi ko saan lugar. Umalis ka dyan saan at pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Sasabihin pa lang. Umalis na eh. Pinakita ng faith, pasado. Sumunod, eto na. Abraham, ano po yon? Alay mo si Isaac. Papapatay yung anak niya. Sumunod pa rin. Why? Alam ni Abraham ang ibig sabihin ng faith. Alam ni Abraham ang ibig sabihin ng to believe. Alam niya, ibig sabihin ng naniniwala. Pinakikita. Ang naniniwala, pinakikita. Nakikita sa gawa. At dapat yung makita sa atin ngayon. Sabagat ako na rin ang nagsasabi sa inyo. Yung salitang any moment na yun, napakatindi po. Napakatindi po. Sabagat yung regret na tinatawag, yun ang mararamdaman ninyo. Pag biglang nag-rapture at naiwanan ka. Kasi yung rapture talaga, katulad dun panahon ni Noah, hindi rin akalain. Yung panahon ni Lot, si Lot alam niya, pero ibang tao hindi nila alam. Bigla na lang umulan ng fire and brimstone doon sa kanila na hindi nila akalain, kala nila ulan na tubig ang babagsak. Apo yung bumagsak sa kanila. Hindi nila alam. Unaware po silang lahat. Why? Because they didn't believe. They didn't believe. Hindi sila naniwala. At yun di sa atin. Kung talaga naniniwala ka, may ginagawa ka sa paniniwala. Tsaka nagmamadali ka pa. Kasi any moment eh. Pag any moment, nagmamadali ka. Nagmamadali ka mag-share ng gospel na naman, madali ka hatakin sila, mamadali ka magbigay ng invitation, nagmamadali ka mag-share. Ganun po yung naniniwala at ganun po yung naniniwalang any moment. Ganun po. And honestly speaking, sinabi na rin ni Pastor Lud kanina, rapture is the only hope of all Christians in the world. Yun na lang ang pag-asa natin, wala na. No less, no more. Because everybody knows that this world is deteriorating. Hindi na deteriorated na po talaga. Itong world. Wasak na ang world. Wasak na. Hindi pa wasak physically na nakikita niyong wasak. Hindi pa. Pero wasak na ang moral ng tao. Wasak na yung puso ng tao. Wasak na ang pagkatao ng mga tao sa sobrang sama ng mga tao sa ngayon po. Nakita nyo lahat ng bansa halos hindi makaahon mga kapatid sa sobrang sama ng tao. Kaya ngayon maging presidente ka, laking sakit ng ulo maging presidente sa last days. Laking sakit ng ulo. Biro mo sasaluhin mo yung last days. Kaya lahat ng mga naging presidente, lalo sa panahon ngayon, last of the last days, ngayon ka magiging presidente. Para ka humanap ng sakit ng bato, pupukpuk mo sa ulo mo. Dahil lahat ng hirap, aabutin mo. Na alam mong, wala kang yun na hindi alam ng mga presidente. Na yung mga nangyayari ngayon, wala kang magagawa dyan. Ano magagawa mo pag nakasulat na? Sinabi ng Lord, may gera, meron yan. May lindol, meron yan. Taghirap, meron yan. Ikaw pang greatest na economist sa buong mundo, taghirap pa rin darating dahil sinabi ng ating Lord. Ano magagawa mo? Wala kang magagawa. Ang pinaka-the best na magagawa mo lang, sana katulad ka ng hari ng Ninive. Lumabalita ang ganun, gugunawin ng Ninive. Sa loob ng 40 days, gugunawin ng Ninive. Wawasak ng Ninive. Yun lang ang preaching ni Jonah. Hey, kayo mga Ninives! Kayo mga taga-Ninive! Magsisi na kayo dahil kayo ay gugunawin sa loob ng 40 days. Gunaw kayo lahat. Tapos kayo lahat. Yun lang. Sabay alis siya. Ano ginawa ng hari? Magmula sa kanya. Hanggang doon sa pinakababa, hanggang doon sa mamamayan, pati hayop. Una, repent sila lahat. Nagsisi sila. Yun ang national repentance. At yun ang kailangan
ng buong mundo, hindi lang ng bansa natin, na lahat mag-repent talaga, lahat magsisi, mula sa presidente pababa, magsisi lahat talaga. And be baptized in the name of Jesus Christ and receive the Holy Ghost. Why? Para gumanda ang buhay? No. Hindi. Para maka-escape dito po sa mundong ito. Kasi kahit ma-born again ka pa, ang buhay ganyan na talaga yan. Pasama talaga yan. Kasi iba, gano'n, magbo-born again ako, baka sakaling makalusot ako rito sa poverty, makalusot ako dito sa kahirapan ng mundo, makalusot ako dito sa karamdamang ito. Oy, hindi yun ang reason. Kanya kayo born again, una para maligtas ka, para maka-escape ka dito. Yun talaga ang reason. Maka-escape tayo dito po. At tayo dapat matuwa tayo dahil lahat tayo sigurado natin pagtunog ng trumpet ng Lord, aangat po tayo mga kapatid, kasama po ang ating Diyos sa buhay. Saka salubungin natin sa taas ang ating Panginoon. As long as you are prepared, basta naniniwala ka any moment, siguradong any moment, darating ang ating Panginoon. That's why sabi ng Bible, the book of Romans 4, now is the day of salvation. Now is the day of preparation. Now, not tomorrow, now is the day of salvation. Kung ngayon ang kaligtasan, ngayon ka dapat maligtas. Kaya doon sa ating mga bisita ngayon, sa umagang ito, actually bukas po, ito a big chance, napakalaking chance ang ibibigay ng Lord doon sa maraming pupunta bukas sa Araneta para sila maka-escape dito sa world na ito. Pero kayo mas mapalad, mga bisita ngayon sa umagang ito, mas inuna kayo ng Lord. Dahil kayo pinapunta sa lugar nito ngayon, sa araw nito, para marinig ninyo ang mensahe ng ating Panginoon. Para malaman ninyo na si Jesus ay nag-iintay lang sa inyo. Dahil sinabi ng Panginoon, Matthew 11:28, halina kayo, kayong lahat na nabibigatan, kayong lahat na nababagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Alam ng Lord, Mr. and Mrs., sa inyong mga Miss, visitors, alam ng Lord kung anong dinadala mo. Ngayon ka lang, maaari nakarinig na ganito, o nakakarinig ka sa television, pero ngayon, actual, pinupunta ka ng Lord dito, face to face, pinupunta ka ng Lord dito. Your attendance today is not an accident. Tinakda ng Lord. Tung petsang ito, November 10, 2024, 10 a.m., pupunta ka sa lugar na ito. Hindi mo ba alam bawat step mo tinakda ng ating Lord? At may layunin ang Diyos sa iyo. For every human being, God, merong purpose ang God po sa atin. Meron sa lahat ng tao po. Pati kayo mga bisita sa umagang ito, may layunin ang Diyos sa inyo. Pati kayo nanonood sa television, ngayon lang kayo nakapanood dito sa Prince again, may layunin ang Diyos sa inyo. Walang iba kundi makatakas kayo dito sa world na ito na isang araw ay mawawala po. Kaya sa pagkakataong ito, sana huwag natin sayangin yung pagkakataon binibigay ng Lord sa atin dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay may pagkakataon tayong marinig ang way ng salvation ng ating Panginoon. Kaya sa umaga ito, pag-uusapan na lang dito, ang desisyon mo, kapatid. Kung ikaw nag-desisyon, sinabi mo major decision, no mag-asawa ko, yan ang major decision, kumuha ko ng kurso, yan ang major decision, hindi yun. Ito ngayong gagawin mo, ang major decision mo. Kung ikaw ay maniniwala doon sa sinasabi kanina nung tumayo at sinasabi ko, kung maniniwala ka na galing sa Lord yun, ay makabubuti para sa iyo. At magdidesisyon ka lumapit sa Kanya, makakabuti para sa iyo. Pero kung hindi desisyonan mong hindi maniwala, ako'y malulungkot. Pati yung tumayo rito, malulungkot. Lahat kaming nandarito, malulungkot. Dahil alam namin kung ano ibig sabihin nun. Sapagkat isa lang po sinabi ng Lord sa book of John chapter 3, yung lahat ng naniniwala ay ligtas with eternal life. At yung lahat ng hindi naniniwala ay condemned. You judge yourself. You condemn yourself. Dahil dun sa decision mo. Take note. Si Lot nagkamali dahil sa decision. Dinicide niyang pumunta ron sa well-watered o doon sa magandang mega nito. Sana ngayon, huwag kang magkamali ng desisyon. Tularan mo si Noah. Magandang desisyon, sumunod at naniwala sa Diyos. Tularan mo yung mga disciples.
Sila'y sumunod at naniwala sa Diyos. And how I wish na sana ikaw, ganun din sa umagang ito. Maniniwala ka, lalapit ka sa Kanya, para sa ganun, isugo ang buhay natin sa Lord, magsisi ng kasalanan, pabautismo sa pangalan niya, at tanggapin ang Holy Spirit. Shall we all stand please? Tumayo tayong lahat. Yung lahat ng mga bisita natin po, please come over. Lumapit po kayo sa harapan. Nag-pray po namin kayo dito. Sige po mga kapatid, patuloy tayo magsisi sa ating kasalanan. Naririnig ka ng Panginoon. Alam ng Lord kung ano yung mga kasalanan na gawa natin. At binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para pagsisihan ang lahat ng ito. At handa ka niyang patawarin. Gaano mang kabigat, gaano mang katindi ang kasalanan na nagawa mo. Patatawarin ka ng ating Panginoon. Sa katunayan, Kanya ka pinapunta sa umagang ito para linisin ka niya sa iyong kasalanan at makakilos siya sa buhay mo. Samantalahin mo sa oras ito. Sige, patuloy tayo magsisi. Ikumpisal natin ang kasalanan natin sa Kanya. And God is willing and able to forgive your sin. Sa pagkakataong ito, hinihiling ko po. Pwede ba itaas natin dalawang kamay? Sige po mga bisita. Taas natin dalawang kamay. Pikit natin ating mga mata. At please, sumunod po kayo sa aking panalangin. Sumunod po kayo sa akin. Amang banal na nasa langit, sa oras pong ito, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Panginoong Jesus, ako'y nananampalataya na Ikaw ay namatay, Ikaw ay inilibing, at ikatlong araw, Ikaw ay nabuhay na magmuli. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, bilang Diyos na buhay. Maraming salamat po sa pagkakataong binigay mo sa akin at sa bukas na aking puso at isipan sa iyong mga salita. Maraming salamat, Lord. At magmula sa araw na ito, Ikaw na po ang manguna sa aking buhay. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen.
Alright, purihin po ang Panginoon. Napakaganda pong paalala ng ating beloved Bishop para hindi po tayo magkaroon ng mga problema, no? So, nagbibigay na po siya ng mga precautions sa atin, saka kung ano po ang tamang bagay na dapat gawin. Sa ngayon po tayo po idadako sa ating offertory, Malachi 3:10. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Purihin po ang ating Diyos. Tunay nga po na itong mga katuruan na to ng salita ng Diyos ay mahirap pong kainin niya ng mga hindi Kristiyano o taga-sanlibutan. Pero para sa mga anak ng Diyos, kuwang-kuha na po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Ang plano niya para sa atin. Sabi niya, ang plano niya para sa atin, hindi para tayo i-harm, kundi para po tayo pagpalain. At isa po sa paraan na makukuha natin ang blessing ng Lord, sundin po natin ang kalooban ng Diyos. Maraming hindi po naniniwala dyan, pero kami po, subok na namin ni Bishop yan, na kapag tayo nagbigay sa ating Panginoon, magbibigay pa rin siya sa atin, magbabalik niya sa ating higit pa sa ibinigay natin po. So, sa ngayon po, magbigay po tayo sa gawain ng ating Panginoon ng masaya. Ngitian mo yung katabi mo. Ayan. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta po sa ating mga gawain. Tumayo po tayong lahat. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat napakaganda ng topic mo ngayon na kung saan kinakailang maghanda kami palagi sapagkat kayo ay malapit ng babalik. Maraming salamat po sapagkat any moment pwedeng mangyari po ito. Kaya ang bawat isa ay inihahanda mo para kami ay maging handa talaga, handang-handa. At isa sa paghahanda ay tulungan mo na kaming lahat ay magpakatuwid at kami ay magdala ng kaluluwa sa inyong harapan. Sapagkat ito naman po ang layunin mo, na lahat po ay maligtas, walang magperis. Lahat kami, Panginoon, sama-samang nananalangin sa inyo. Nayunat po ang iyong mapagpalang kamay sa amin lahat. Tulungan mo yung mga tickets namin, mga invited namin, ay bandala po namin tomorrow sa amin pong gawain na kung saan ito po ay inihahandog namin sa inyo. Para nang sa ganong marami pong kaluluwang lumapit. Basbasan mo lahat ang mga anak mo, pagpalain mo mga kaisipan, bigyan mo ng katalinuhan, bigyan mo ng solusyon sa mga problema, pagpalain mo mga pisikal na pangatawan, huwag mong pahintulot sa mga sakit, sa mga fatal accident o kung ano pa mang tragedy, mga pestilences, pagpalain mo ang kabuhayan, ibuhos mo masaganang pagpapala, Panginoon. Maraming salamat, pagpalain mo rin ang lahat po na lumapit sa harapan na tumanggap po ngayon. Nawa hindi lamang po sila hanggang bautismo, kundi magpatuloy po silang makinig ng salita ng Diyos, dulmalo po ng gawain. Ganon din po, O Diyos, ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. Maraming salamat po, sinamahan mo po kami ngayon, sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. Okay, God bless you. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. To all who will give via checks, please indicate the correct account names. Checks payable to our 39th Church Anniversary Pledge. Account name is Project G-Code Ministry. Checks payable to tithes. Account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers to flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates.
Be filled with God's presence and be edified by God's Word at our on-site worship service next Sunday happening at Cuneta Astrodome at 9 a.m. Invite your loved ones and friends. There are still anniversary merchandise for sale. Get your own LED wristband for only 250 pesos. Available in red, green, and blue with sound sensitivity feature. And our newest addition, the Gospel Bag Tag for only 60 pesos. Visit our church kiosk to purchase. For those who still want to avail other anniversary merch, pre-order can be made at the church kiosk. Inviting all Yupper to join the Pray Talk Eat on November 23 Saturday, 7 a.m. via Zoom. Watch out for IDO for songs on Shuffle TV. Airing begins on November 13 onwards on A to Z, Light TV, and DZJV 1458 Radio Calabarzon. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, cat prod, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For cat prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesdan, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed one of C Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen. Giving my life to you, I don't know what to do. You always care, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more 'cause you, my God, you've given your all and all. Thank you, Jesus. Yeah. It's all about you. That's why I live worshiping your name. It's all about you. That's why I